Hoy, Althea! Ang magaspang na boses sa kabilang linya ay parang matalim na pako na bumaon sa kanyang tainga. Huwag mo kaming tinatakbuhan. Alam namin kung saan ka nagtatrabaho. Alam namin kung saan nag-aaral ang mga kapatid mo. Nanlamig ang buong katawan ni Althea Reyes. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang luma at basag na cellphone. Ang mga daliri niya ay nanginginig. Magbayad ka sa Biyernes. Patuloy ng boses, walang emosyon, na lalong nagpadagdag sa kilabot. Kung hindi, kami na mismo ang maniningil sa paraang hindi mo magugustuhan. Click. Napatitig si Thea sa itim na screen ng telepono. Tapos na ang tawag, pero ang banta ay nanatili, gumagapang sa bawat sulok ng kanyang maliit na kwarto. Naramdaman niya ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib. Ito na naman, ang pamilyar na takot na gumigising sa kanya sa gabi at sumasama sa kanya sa pagtulog. Siya ang panganay. Siya ang sandalan. Ngunit sa mga pagkakataong tulad nito, pakiramdam niya ay siya na rin ang magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Hindi siya makahinga. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo sa mga pader na tila unti-unting yumayakap sa kanya para sakalin siya. Mabilis siyang nagpalit ng damit, sinukbit ang mumurahing sling bag at halos takbuhin ang daan palabas ng kanilang masikip na eskinita. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang 24 oras na butika. Ang artipisyal na liwanag nito ay isang munting kanlungan mula sa kadiliman ng gabi at ng kanyang mga iniisip. Pumunta siya sa aisle ng mga sabon at shampoo, kahit wala naman talaga siyang planong bumili. Ang kailangan lang niya ay isang lugar para huminga, isang lugar na hindi amoy desperasyon. Habang naglalakad, may isang figura sa dulo ng pasilyo ang nakaagaw ng kanyang atensyon. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng mamahaling business suit na halatang hindi bagay sa lugar. Nakatayo ito sa harap ng estante ng mga feminine hygiene products. Ang mukha ay puno ng pagkalito at pagkailang. Hindi mapigilan ni Thea na mapangiti ng bahagya. Sa kabila ng bigat sa kanyang dibdib, may kung anong nakakatuwa sa eksenang yon. Lumapit ang lalaki sa isang sales lady. Narinig ni Thea ang pabulong nitong tanong. Miss, alin dito ang, para sa gabi? At may pakpak? Napatingin si Thea sa hawak ng lalaki. Mali. Iyon ay panty liner. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya. Siguro ay dahil sa kagustuhang makalimot sa sariling problema kahit isang saglit. Huminga siya ng malalim at lumapit. Sir, excuse me. Mahina niyang sabi. Napalingon ang lalaki. Sa malapitan, mas lalo siyang naging kahanga-hanga. Matangos ang ilong, makapalang kilay, at ang mga mata niya ay tila nangungusap kahit na ito'y puno ng pag-aalinlangan. Ito po yata ang kailangan ninyo, sabi ni Thea, sabay turo sa isang kulay liyang pakete. Overnight, with wings. Napatingin ang lalaki sa tinuro niya, pagkatapos ay sa kanya. Isang mabilis na pag-angat ng sulok ng labi nito ang nakita niya, bago ito muling naging seryoso. Salamat, sabi nito sa isang boses na malalim at may awtoridad. Mabilis na kinuha ng lalaki ang produkto at naglakad papuntang counter. Hindi na ito lumingon pa. Naiwan si Thea na nakatayo doon. Biglang nakaramdam ng matinding hiya. Bakit ba siya nakialam? Ano ang pakialam niya? Nagmamadali siyang lumabas ng botika. Hindi na bumili ng kahit ano. Sa labas, nakita niya ang lalaki na sumasakay sa isang magarang itim na sasakyan. Bago ito pumasok, saglit itong napatingin sa direksyon niya. O baka naman guni-guni niya lang iyon. Umiling si Thea at naglakad pa uwi. Dala-dala ang bagong kahihiyan na idinagdag sa listahan ng kanyang mga problema. Kinabukasan sa trabaho, abala ang lahat. Nandito na raw ang bagong CEO. Bulong ni Marisa, isa sa mga kasamahan niyang janitress. Mula raw sa main office, sobrang strikto daw. Hindi gaanong pinansin ni Thea ang chismis. Para sa kanya, sino man ang CEO, pareho lang ang trabaho niya.
maglinis, magkuskos, at siguraduhing hindi siya mapapansin. Bandang 10:00 ng umaga, ipinatawag ang lahat ng empleyado sa main lobby para sa isang biglaang anunsyo. Let us all welcome our new Chief Executive Officer, anunsyo ng head ng HR, Mr. Rafael De Leon. May pumasok na isang grupo ng mga taong naka-Amerikana at sa gitna nila, naglalakad ang pinuno, matangkad, elegante, may awtoridad sa bawat hakbang. Naramdaman ni Thea na parang may isang malaking kamay na dumagan sa kanyang dibdib. Ang muka, ang tindig, ang mamahaling suit. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Thea. Nanlaki ang mga mata niya at bahagyang napanganga. Ito yung lalaki sa botika. Nag-angat ito ng tingin at iginala ang paningin sa lahat ng empleyado. At sa isang sandali na parang tumigil ang pag-ikot ng mundo, ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata nito, isang kislap ng pagkakilala. Pagkatapos ay mabilis itong nag-iwas ng tingin na para bang isa lang siyang dumi sa pader na nililinis niya araw-araw. Naramdaman ni Thea ang panginginit ng kanyang mga pisngi. Gusto niyang magpalamon sa lupa, ang bagong CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Ang pinakamataas na boss. Nakita niya itong bumibili ng napkin at tinulungan niya ito. Buong araw, para siyang bangkay na naglalakad. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang eksena sa botika at ang sandali ng pagtatagpo ng kanilang mga mata kanina. Siguradong natatandaan siya nito at siguradong iniisip nito na isa siyang tsismosa at pakialamera. Paano kung ipatanggal siya nito sa trabaho dahil sa hiya? 5:00 ng hapon. Nag-aayos na si Thea ng kanyang mga gamit. Hindi na makapaghintay na umuwi at magtago sa kanyang kwarto. Biglang tumunog ang kanyang email notification sa computer ng opisina. Isang bagay na bihira lang mangyari. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ng email mula sa Office of the CEO. Paksa. Meeting. Bumilis ang kabog ng dibdib niya. Binasa niya ang nilalaman. Isang maikling pangungusap na parang martilyong pumukpok sa kanyang ulo. Miss Thea Reyes, please proceed to the CEO's office immediately. Ang umaga ni Rafael De Leon ay laging nagsisimula sa 3 bagay. Isang tasang itim na kape, ang stock market report, at ang pamilyar na bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. Ngunit kaninang umaga, may pang-4 na bagay na sumalubong sa kanya. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan mula sa kabilang dulo ng kanilang malaking hapagkainan. Doon nakaupo si Angela, ang kanyang kapatid na babae. Tinutusok-tusok lang ng tinidor ang pagkain sa plato. Ang dati masayahin nitong muka ay napalitan ng ulap ng pagkasuklam. Gelly! Simula ni Rafi. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Pinag-usapan na natin to. Nakahanap na ako ng pinakamagaling na doktor. Everything will be handled discreetly, walang makakaalam. Handled? Biglang sagot ni Gelly, ang boses ay may bahid ng lason. Iyan naman lagi ang solusyon mo sa lahat ng bagay. Di ba, kuya? Isang problema na kailangang i-handle. Isang gusot na kailangang ayusin para hindi madunggisan ang pangalang De Leon. Napahigpit ang hawak ni Rafi sa kanyang kubyertos. Hindi iyan totoo. Iniisip ko lang kung anong makakabuti para sa'yo, para sa kinabukasan mo. Ang makakabuti para sa akin? O ang makakabuti para sa reputasyon mo? Tumayo si Gelly, ang mga matay nangingilid na sa luha. Hindi ako isang business deal na kailangan mong iayos, kuya. At lalong hindi isang pagkakamali ang anak ko. Umalis ito padabog. Iniwan si Rafi sa gitna ng katahimikan at ng malamig na niyang almusal. Napapikit siya ng mariin. Pagkabigo. Iyon ang nararamdaman niya. Sa lahat ng mergers na isinara niya, sa lahat ng kumpanyang pinabagsak o itinayo niya, ang sarili niyang kapatid, ang hindi niya maintindihan at matulungan. Sa biyahe papuntang opisina, pilit niyang iwinaksi ang nangyari.
Inilipat niya ang kanyang isip sa trabaho, sa bagong posisyon, sa mga bagong responsibilidad, ngunit sa hindi malamang dahilan. Ibang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Isang pares ng mga matang may sinseridad. Isang babaeng simple na hindi nag-atubiling tulungan ang isang estranghero na litong-lito sa harap ng estante ng mga napkin. Napangiti siya ng bahagya, kasabay ng panginginit ng kanyang tainga. Kahiya-hiya. Pero kasabay noon, may kung anong paghanga siyang naramdaman. Pagdating sa kanyang malawak na opisina, ang unang ginawa niya ay buksan ang database ng mga empleyado. Hinanap niya ang listahan ng maintenance staff. Isa-isa niyang tiningnan ang mga litrato. At doon, nakita niya ito. Althea Reyes. Isang simpleng ID picture, ngunit naroon pa rin ang parehong mga mata. Mga matang tila may dinadalang sariling bigat, pero may kakayahang magbigay ng panandaliang gaan sa iba. Hindi niya alam kung bakit niya ito ginawa. Siguro'y dahil lang sa kuryosidad. Isinara niya ang file at sinimulan na ang maghapong sunod-sunod na meeting. Gabi na nang matapos ang huli niyang pulong. Pagod na pagod siyang sumandal sa kanyang upuan, minamasahe ang kanyang sentido. Ang katahimikan ng gabi sa opisina ay ang tanging kapayapaan na mayroon siya. Biglang tumunog ang kanyang private line. Sir Rafi, boses ng kanyang head of security, may sunog pumalapit sa isa sa mga boarding house kung saan nakatira ang ilan sa mga empleyado natin. Sa may distrito ng Tondo. Agad na napaupo ng tuwid si Rafi. May nasaktan ba? Inaalam pa po, sir, pero malaki po ang sunog. May kung anong malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Rafi. Sino-sinong empleyado natin ang nakatira doon? Tanong niya, kahit na may hinala na siya sa isasagot nito. Ilang sandali ng pag-type sa keyboard ang narinig niya bago sumagot ang security head. Ayon po sa records, isa lang po, sir. Isang Althea Reyes po mula sa maintenance department. Parang kidlat na tumama sa kanya ang pangalan. Hindi na siya nag-isip pa. I'm on my way, sabi niya, at mabilis na kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Ang daan papuntang Tondo ay isang magulong eksena. Mga bumbero, pulis, at mga usyosong tao. Ang hangin ay mabigat at amoy sunog. Ipinark niya ang sasakyan sa malayo at halos takbuhin ang daan papunta sa lugar ng sunog. Ang dating gusali ay isa na ngayong nagbabagang kalansay. Iginala niya ang kanyang mga mata sa mga taong nag-iiyakan, sa mga pamilyang nawalan ng lahat. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na mukha. At doon, nakita niya siya. Nakaupo si Althea sa gutter, sa gilid ng kalsada, malayo sa iba. Nakayakap siya sa kanyang mga tuhod. Ang tingin ay blangko, nakatuon sa nasusunog na gusali. May bakas ng uling sa kanyang pisngi. Ang suot niyang uniforme ay puno ng dumi. Wala siyang dalang gamit, wala siyang kasama. Para siyang isang islang nag-iisa sa gitna ng dagat ng kalamidad. Isang emosyon na hindi pamilyar kay Rafi ang biglang bumalot sa kanya. Hindi ito awa, hindi rin simpatya. Ito ay isang malakas na pangangailangang protektahan siya. Hindi niya pwedeng basta na lang siyang iwan doon. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay nagpapatibay sa desisyong nabuo sa kanyang isipan. Nang nasa harapan na niya si Thea, hindi pa rin ito gumagalaw. Tila wala ito sa sarili. Hinubad ni Rafi ang kanyang mamahaling Amerikana. Dahan-dahan niyang ipinatong ito sa mga nanginginig na balikat ni Thea. Doon lang tila nagising ang diwa nito. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang mga mata niyang puno ng pagkalito ay sinalubong ang kanyang mga matang puno ng pag-aalala. Walang nagsalita. Tanging ang ingay lang ng sirena at iyakan ang maririnig. Huminga ng malalim si Rafi at binitawan ang mga salitang babago sa kanilang mga buhay. Umuwi ka muna sa amin. Para bang isang panaginip na bumalot kay Althea ang mga sumunod na oras.
Ang biyahe sa sasakyan ni Sir Rafi ay tila isang portal. Mula sa nagbabagang impyerno ng Tondo, dinala siya nito sa isang mundo na hindi niya akalain na iiral. Ang loob ng sasakyan ay amoy balat at mamahaling pabango, malayo sa amoy usok at abo na kumakapit pa rin sa kanya. Nakatitig lang siya sa bintana, pinagmamasdan ang mga naglalakihang bahay na kanilang dinadaanan. Hindi siya nagsalita. Hindi rin nagtanong si Sir Rafi. Ang tanging tunog lang ay ang mahinang himig mula sa radyo na pilit na sinisira ang nakakapanindig balahibong katahimikan. Ilang minuto pa, huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking gate na may nakaukit na logo na pamilyar kay Thea, ang logo ng kumpanya ni Sir Rafi. Bumukas ang gate at tumambad sa kanya ang isang mansyon. Hindi lang bahay, mansyon. May malawak na hardin, mga ilaw na kumikinang, at isang fountain sa gitna na tila naghihiyawan ng yaman at kapangyarihan. Ito ang bahay ni Sir Rafi at dito siya titira, pansamantala. Mabilis siyang bumaba sa sasakyan, kasunod ni Rafi. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. "Good evening, Sir Rafi," bati ng isang matandang babae na may ngiting mainit kasama ang dalawa pang katulong. "Naku, sino po itong kasama ninyo?" Naramdaman ni Thea ang pagtaas ng kanyang balikat. Humakbang siya sa likod ni Rafi nagtatago. "Si Althea po," sagot ni Rafi. Ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng awtoridad. "She's a guest," nagsunog kasi sa kanila. Pakihandaan po siya ng kwarto at kung ano pa ang kailangan niya. "Guest?" Narinig ni Thea ang pagtataka sa boses ng matandang katulong. Ngunit hindi na ito nagsalita pa, kundi tumango at ngumiti ng marahan sa kanya. Pumasok sila sa loob. Ang sahig ay makintab na marmol. Ang mga pader ay puno ng mga painting na tila gawa ng mga tanyag na pintor. May malaking chandelier na nakasabit sa kisame na mas malaki pa sa buong kwarto niya sa boarding house. Pakiramdam niya ay isang elepante siya sa isang glass house. Bawat galaw niya ay tila nakakabasag ng mga mamahaling gamit sa paligid. "Maligo ka muna, Thea," sabi ni Rafi, ang boses ay malumanay. "Si Manang Linda ang bahala sa'yo." Doon lang niya naalala ang amoy usok at dumi sa kanyang katawan. Napahiya siya. Dinala siya ni Manang Linda sa isang kwarto sa ikalawang palapag. Ito ay halos kasing laki ng sala nila sa boarding house. May sariling banyo, closet, at isang malaking kama na may komportableng kutsyon. "Naku, Ineng. Sige, maligo ka na. Naghanda ako ng damit na pwedeng isuot mo, galing sa mga lumang damit ni Ma'am Gelly," sabi ni Manang Linda, puno ng pag-aalala. Pagkatapos maligo, isuot ang maluwag na nightgown at makakain ng sopas na inihanda ni Manang Linda. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Thea. Ngunit hindi niya pa rin maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Bakit siya? Bakit niya siya tinulungan? Hindi siya makatulog. Ang katahimikan sa bahay ay ibang uri ng katahimikan. Hindi ang katahimikan ng pagod, kundi katahimikan ng kawalan. Bumangon siya at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Naglakad siya patungo sa balcony, umaasa na ang sariwang hangin ay makakatulong. Nagulat siya nang makita niya si Rafi doon, nakasandal sa railings, nakatitig sa gabi. "Sir Rafi," mahina niyang sambit. Napalingon si Rafi. Sa dilim, ang mga mata niya ay tila mas matingkad. "Thea," sabi nito, walang bakas ng pagkabigla. "Hindi ka makatulog?" Umiling si Thea. "Salamat po, sir, sa lahat ng tulong ninyo." Umiling si Rafi. "Wala yon. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Nangibabaw ang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nakakapanindig balahibo. Ito ay may bahid ng pag-unawa." "Gusto mo ng mainit na chocolate?" tanong ni Rafi. Tumango si Thea. Naglakad si Rafi papunta sa kusina. Pagbalik niya, may hawak na itong 2 tasa ng mainit na chocolate. Iniabot niya ang isa kay Thea. "Salamat po," sabi ni Thea, sabay tanggap.
Uminom sila ng tahimik, magkatabi, nakatitig sa dilim ng gabi. "Ma'am Gelly?" Biglang sambit ni Thea. Sinira ang katahimikan. "Nasaan po siya?" "Tulog na." Sagot ni Rafi, ang boses ay may bahid ng pagod. Matagal na rin siyang hirap makatulog. Ramdam ni Thea ang bigat sa boses ni Rafi. Naisip niya ang sitwasyon ng kapatid nito, ang dahilan kung bakit niya ito tinulungan sa butika. "Mahirap po," sabi ni Thea, "pero makakaya po niya." Tumingin si Rafi sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kasagutan. "Paano ka nakakasigurado?" tanong nito. Dahil sa mga anak. Marami po tayong kakayahang hindi natin alam na meron pala tayo." Sagot ni Thea. Ang kanyang tinig ay may bahid ng kalungkutan, ngunit may diin. Napatitig si Rafi sa kanya. May kung anong malalim na pag-unawa ang biglang lumitaw sa kanyang mga mata. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang maubos ang chocolate, nagsalita si Rafi. "Subukan mo nang matulog, Thea. Kailangan mo ng pahinga." Tumango si Thea at naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Ngunit sa pagtulog niya, hindi na ang takot sa banta ang naramdaman niya, kundi ang kakaibang init sa kanyang dibdib mula sa light chocolate at sa mga salita ni Sir Rafi. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal si Thea kasama si Manang Linda, biglang may kumatok sa pintuan. "Sir Rafi!" bati ni Manang Linda. "Si Ma'am Beatrice po." Napatingin si Thea sa pinto. Isang babaeng ubod ng ganda, nakasuot ng isang eleganteng cream-colored dress ang pumasok. Ang kanyang buhok ay nakatirintas ng maayos at ang kanyang mga mata ay matalim. Tila nakikita ang kaluluwa ng bawat tao. Nakangiti ito, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nakita niya si Thea na nakaupo sa hapagkainan. Dahan-dahan nitong iginala ang tingin sa kanya, mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang bawat hebla ng kanyang pagkatao. Nanatili itong nakangiti, ngunit ang nangiti ay may bahid ng pagtataka at paghamak. "Sino siya, Rafi?" tanong ni Beatrice. Ang boses ay matamis, ngunit may pahiwatig ng pag-alinlangan. "Bago mong katulong?" Ang tanong ni Beatrice ay parang isang matinis na tunog na sumira sa katahimikan ng umaga. "Bago mong katulong?" Nakita ni Rafael de Leon kung paano napayuko si Thea, kung paano namula ang mga pisngi nito, at kung paano nito pinisil ang laylayan ng damit na suot. Isang iglap, bumalik ang imahe ni Thea sa isip niya. Nakaupo sa gutter, walang-wala, nawalan ng lahat, at isang alon ng pagkainis ang biglang kumulo sa loob niya. Nakatutok kay Beatrice. Ngumiti siya, isang nangiting kasing lamig ng hangin sa Baguio. "Beatrice," sabi niya, binibigyan ng diin ang bawat salita. "Siya si Althea. Bisita ko siya." Sinadya niyang gamitin ang salitang bisita. Isang salita na naglalagay ng pader sa pagitan ni Thea at ng malisyosong hinala ni Beatrice. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Beatrice. Ang pekeng ng ngiti nito ay nanatili, ngunit ang mga mata nito ay nanlamig. "Oh, a guest?" Ulit nito, na para bang hindi makapaniwala. "I see." "May kailangan ka ba?" tanong ni Rafi, isang magalang na paraan ng pagtataboy. "Wala naman. I was just in the neighborhood. I thought I'd drop by to say hello," sabi ni Beatrice bago ibinaling ang tingin kay Thea. "Well, nice to meet you, Althea." Pagkatapos ay hinalikan siya nito sa pisngi at umalis. Nag-iwan ng amoy ng mamahaling pabango at hindi sinasabing pagbabanta. Huminga ng malalim si Rafi nang makalabas si Beatrice. Hinarap niya si Thea, na nakayuko pa rin. "Huwag mo siyang pansinin," sabi niya. Tumango lang si Thea, hindi tumitingin sa kanya. Kailangan niyang pumasok sa opisina. Ngunit sa pag-alis niya, hindi niya maiwasang mag-alala. Iniwan niya si Thea sa isang bahay na malaki ngunit banyaga, kasama ang isang kapatid na tinik sa lalamunan. Buong araw, habang nasa meeting, hindi maalis sa isip niya ang eksena kaninang umaga.
Ang mga matang mapanghusga ni Beatrice, ang mga matang nasasaktan ni Thea. Maaga siyang umuwi. Pagpasok niya sa bahay, tahimik. Ngunit may naririnig siyang mahinang usapan mula sa kusina. Sumilip siya. Doon, nakita niya si Gelly. Nakaupo sa upuan. Ang tiyan ay medyo umbok na. At sa harap nito, si Thea, abala sa pagbabalat ng isang berdeng mangga. Dahan-dahan lang sa bagoong, baka tumaas ang blood pressure mo, sabi ni Thea. Ang boses ay malumanay. Alam ko, masungit na sagot ni Gelly, ngunit kumuha pa rin ito ng isang hiwa ng mangga at isinawsaw sa kaunting bagoong na inihanda ni Thea. Bakit ba ang galing mong magbalat? Parang hindi nababali yung balat. Sanay lang, sagot ni Thea, ngumiti ng bahagya. Paborito kasi ito ng bunso kong kapatid. Napatigil si Rafi sa may pinto. Isang simpleng eksena. Isang berdeng mangga. Ngunit para sa kanya, ito'y isang milagro. Ilang linggo na siyang sinusubukan kausapin si Gelly ng maayos, ngunit laging nauuwi sa sigawan. Pero heto si Thea, sa loob lang ng isang araw nagawa nitong pakalmahin ang bagyo. Hindi niya namalayan, nakangiti na pala siya. May kung anong mainit na pag-asa ang nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, nagkulong si Rafi sa kanyang study para tapusin ang ilang trabaho. Bahagyang nakabukas ang pinto, narinig niya ang boses ni Gelly mula sa sala. Natatakot ako, sabi nito. Ang boses ay basag. Lahat naman tayo natatakot sa mga bagay na hindi pa natin nararanasan. Sagot ng isang pamilyar na boses. Ang boses ni Thea. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung hindi ako maging mabuting ina? Narinig ni Rafi ang pag-usog ng upuan. Walang manual para maging perpektong ina. Heli, sabi ni Thea. Ang nanay ko, hindi perpekto, pero alam mo kung ano ang hinding-hindi niya pinalampas. Ang iparamdam sa amin na mahal niya kami. Sa tingin ko, iyon ang pinakamahalaga. Natahimik ang sala, napatigil si Rafi sa kanyang ginagawa. Ang mga salita ni Thea ay tumagos hanggang sa kaibuturan niya. Simple lang ang mga ito, ngunit puno ng katotohanan. Isang katotohanan na hindi niya kayang ibigay kay Gelly dahil pareho silang lumaki na kulang sa pagmamahal ng isang ina. Sa sandaling iyon, nakita niya si Thea hindi bilang isang janitress, hindi bilang isang biktima ng sunog, at lalong hindi bilang isang problema. Nakita niya siya bilang isang biyaya, isang pag-asa. Biglang nag-ring ang kanyang telepono. Ang pangalan sa screen ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Dad, sinagot niya ito. Rafael, sabi ng malamig na boses ng kanyang ama sa kabilang linya. Nakarating sa akin ang balita. May pinatira ka raw na babae dyan sa bahay. Napapikit si Rafi. Ang balita sa kanilang mundo ay mas mabilis pa sa apoy. She needed help, Dad. Nasunugan siya. Hindi yan ang punto ko. Nalaman ko kung saan siya nagtatrabaho. Kung ano ang estado niya sa buhay. May pagdidiin sa huling mga salita. Gusto mo bang maging chismis tayo ng buong Maynila? Ang isang De Leon, nakikipaghalubilo sa isang basahan? Naramdaman ni Rafi ang panginginig ng kanyang kamay sa galit. Hindi siya basahan, mariin niyang sabi. Hindi ako nakikipagtalo sa iyo, Rafael. Utos ito. Bago pa lumaki ang gulo, paalisin mo ang babaeng yan. Hindi natin siya kauri. Click. Ibinaba ng kanyang ama ang telepono. Naiwan si Rafi na hawak ang telepono. Ang mga salita ng kanyang ama ay parang lason na umuulit-ulit sa kanyang isip. Hindi natin siya kauri. Ang munting pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang dinurog ng malamig at matigas na realidad ng mundong kanyang ginagalawan. Nakabukas ng bahagya ang pinto ng study ni Sir Rafi. Sapat lang para marinig ni Althea ang bawat salita na tila mga punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Isang basahan. Hindi natin siya kauri.
Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang mga binti niya ay biglang nanghina. Tama sila. Sino nga ba siya? Isa lang siyang hamak na janitress na naawaan lang ng pagkakataon. Isang pulubi na pinatuloy sa palasyo. At ngayon, nagiging dahilan pa siya ng gulo sa pamilya ng taong tumulong sa kanya. Kahihiyan. Iyon ang naramdaman niya. Isang nakakapasong kahihiyan na gumapang mula sa talampakan hanggang sa kanyang anit. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kanyang silid. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Hindi na siya kailangang palayasin. Siya na mismo ang aalis. Binuksan niya ang closet. Kinuha niya ang nag-iisang paper bag na naglalaman ng kanyang mga damit. Ang unipormeng suot niya noong nasunog ang bahay at ang damit na ipinahiram ni Gelly. Iyon lang ang pag-aari niya. Isinara niya ang kanyang mga mata. Saan siya pupunta? Hindi niya alam. Siguro'y makikitulog muna siya sa pamilya ni Marisa, ang kasama niya sa trabaho. O kaya'y sa kalye. Bahala na. Basta kailangan niyang umalis dito. Hindi niya namalayan, tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Mga luhang hindi para sa nasunog na bahay, kundi para sa nasirang pangarap na hindi niya alam na nabubuo na pala sa loob niya. Ang pangarap ng isang tahanan. Hindi siya nakatulog. Hinintay niya lang na sumikat ang araw. Ngunit tila ang gabi ay kasing haba ng walang hanggan. Bandang hating gabi, hindi na niya natiis ang bigat sa kanyang dibdib. Lumabas siya ulit papunta sa hardin sa likod ng bahay. Ang lamig ng hangin ay bahagyang gumising sa kanyang manhid na pakiramdam. Umupo siya sa isang bench, niyakap ang sarili. Alam kong dito kita mahahanap. Halos mapatalon si Thea sa gulat. Si Rafi. Nakatayo ito sa di kalayuan, ang mukha ay nababalutan ng anino. Sir, sabi niya, mabilis na pinunasan ang kanyang mga pisngi. Nagpapahangin lang po. Naglakad ito palapit at umupo sa tabi niya. Ang espasyo sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi. Narinig mo, sabi ni Rafi. Hindi ito tanong. Isa itong pahayag. Hindi kumibo si Thea. Ano pa ang sasabihin niya? Diya? Thea, look at me. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa ilalim ng sinag ng buwan, nakita niya ang lungkot at pagod sa mga mata nito. Hindi totoo ang mga sinabi niya. Sabi ni Rafi, ang boses ay mahina, ngunit matatag. You are not what he says you are. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Thea. Pero iyon po ang totoo, sir. Isa lang po akong problema. At aalis na po ako bukas para hindi na kayo magulo. Hindi. Mabilis na sagot ni Rafi. Hindi ka aalis. I won't let you. Pero sir, ang pamilya niyo. Ako ang pamilya dito. Putol ni Rafi sa kanya. May biglang bagsik sa kanyang boses. Ako at si Gelly. At sa loob ng 2 araw mas naramdaman naming pamilya ang bahay na ito dahil sa'yo. Natigilan si Thea. Ang mga salita nito ay parang mainit na kumot na bumalot sa kanyang nanlalamig na puso. You bring peace, Thea. Patuloy ni Rafi, ang tingin ay malalim. Tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Sa gitna ng lahat ng gulo sa buhay ko, sa pamilya, sa kumpanya, ikaw ang kapayapaan. Hindi alam ni Thea ang sasabihin. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi ang CEO na kinatatakutan ng lahat. Ito ay isang lalaking pagod, isang kuya na nag-aalala, isang taong nalulunod sa responsibilidad. At sa mga mata nito, nakikita niya ang sarili. Dahan-dahan, inabot ni Rafi ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi niya. Ang init ng palad nito ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan niya. Huwag kang umalis, bulong nito. Please. Ang mga mata nila ay hindi bumibitaw sa isa't isa. Ang hangin sa paligid ay tila huminto sa pag-ihip. Ang tanging naririnig na lang ni Thea ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Dahan-dahang inilapit ni Rafi ang mukha nito sa kanya. Napapikit si Thea. Handa na siya. Handa na siyang lasapin ang sandaling ito, kahit na ito pa ang maging huli.
at naramdaman niya ang malambot nitong mga labi sa kanya. Isang halik na malumanay, puno ng pag-iingat, na para bang isa siyang babasaging bagay. Ngunit sa ilalim noon, naramdaman niya ang lahat ng bigat, lahat ng lungkot, at lahat ng pagnanasa na matagal na nitong itinatago. Ang mundo ay nawala. Walang ama, walang pera, walang problema. Tanging sila lang dalawa sa ilalim ng tahimik na buwan. Ito ang kanyang unang halik. At sa sandaling iyon, umasa siya na hindi ito ang magiging huli. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal. Nakadikit pa rin ang kanilang mga noo. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ni Thea. Ang tunog ay parang isang putok ng baril na gumising sa kanila mula sa isang magandang panaginip. Mabilis siya niyang lumayo kay Rafi. Ang pisngi ay nagiinit. Kinapa niya ang telepono sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ang screen. Isang pangalan na nagpabalik sa lahat ng takot, sa lahat ng problema, sa lahat ng bangungot. Bombay. Namatay ang nangiti sa labi ni Rafi nang makita ang pagbabago sa mukha ni Thea. Mula sa langit ng kilig, bumagsak ito pabalik sa impyerno ng realidad. Ang halik ay tapos na. Ang pangarap ay tapos na. Ang halik ay isang pangako. Ngunit ang takot sa mga mata ni Althea, pagkatapos noon ay isang pader. Isang pader na bigla na lang lumitaw sa pagitan nila. Mas matibay pa sa pader ng mansyon. Mas mataas pa sa pader na ipinataw ng lipunan. Sino yon? Tanong ni Rafael. Sinusubukang hulihin ang mga mata ni Thea na umiiwas. Wala to, sir. Mabilis na sagot ni Thea. Itinago ang cellphone sa kanyang bulsa na para bang ito'y isang ebidensya ng krimen. Wrong number lang po siguro. Isang kasinungalingan. Alam ni Rafi na kasinungalingan iyon. Nakita niya ang pangalan sa screen. Hindi niya nabasa, ngunit nakita niya ang takot na idinulot nito. Pasensya na po, sir. Aakyat na po ako, sabi nito. At mabilis na tumalikod. Hindi na siya hinintay na sumagot. Naiwan si Rafi sa hardin. Ang lamig ng gabi ay tila doble ang tindi. Ang init ng kanilang mga labi ay mabilis na napalitan ng lamig ng pagdududa. Anong itinatago mo, Althea? Kinabukasan, ang Thea na bumaba. Para mag-almusal, ay ibang Thea na. Ang Thea na nakasama niya kagabi sa ilalim ng buwan ay nawala. Ang bumalik ay ang empleyado, magalang, nakayuko, at maingat na nagpapanatili ng distansya. Good morning po, sir. Bati nito, hindi tumitingin sa kanya ng diretso. Rafi, sabi niya. Just Rafi. Isang mabilis na tango lang ang isinagot nito bago ito nag-abala sa pagtulong kay Manang Linda. Naiinis si Rafi, hindi kay Thea, kundi sa sarili. Dahil sa isang halik, tila mas lalo lang niya itong naitulak palayo. Sa opisina, lalo siyang hindi mapakali. Sinubukan niyang mag-focus sa mga spreadsheet at report, ngunit ang imahe ni Thea, ang Thea na tumatawa, ang Thea na umiiyak, at ang Thea na takot, ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Beatrice. Rafi, darling, sabi nito. May dalang 2 tasa ng kape. I thought you might need a break. I'm busy, Beatrice. Matigas niyang sabi. Hindi ito natinag. Inilapag nito ang kape sa kanyang lamesa at umupo sa silyang nasa harap niya. Kamusta na ang bisita mo? Tanong nito. May pahiwatig ng pang-aasar. She's fine. Maikling sagot ni Rafi. Good to know, sabi ni Beatrice, humigop sa kanyang kape. Alam mo, nakasalubong ko ang isa sa mga kamag-anak niya kanina. Sa palengke, mukhang mababait naman silang tao. Simple, pero mukhang maraming pinagdadaanan. Kumunot ang noo ni Rafi. What are you trying to say? Nagkibit balikat si Beatrice. Nothing. Nag-aalala lang ako para sa'yo. You're a De Leon. Bawat galaw mo pinagmamasdan.
You have to be careful with the people you let into your life. Baka may mga dala silang bagahe na hindi mo kayang buhatin. Pagkaalis ni Beatrice, naiwan kay Rafi ang isang hindi magandang pakiramdam. May ibig sabihin ang mga sinabi nito. At hindi niya ito gusto. Pag-uwi niya ng hapong iyon, nadatnan niya ang parehong eksena. Si Thea at Gelly ay magkasama sa sala, nanonood ng TV, ngunit ang tensyon sa pagitan nilang tatlo ay halos nahihipo. Hindi na niya kaya ang ganito. Magbihis kayo, bigla niyang sabi. Napatingin sa kanya ang dalawang babae. Saan tayo pupunta, kuya? Tanong ni Gelly. Mamamasyal, sabi ni Rafi, determinado. Kailangan nating tatlo ng hangin. Sa parke, sa simula ay awkward pa rin. Ngunit nang makakita si Gelly nang nagtitinda ng sorbetes, bigla itong nagliwanag. Kuya, bili mo ko. Napangiti si Rafi. Bumili siya ng 3 apa. Habang kumakain sila sa isang bench, unti-unting nawala ang pader na nakapaligid kay Thea. Nagsimula siyang ngumiti sa mga kalokohan ni Gelly. Nagsimula siyang tumawa sa mga kwento ni Rafi tungkol sa kanyang kabataan. Pinagmasdan sila ni Rafi. Si Gelly, na sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo ay tumawa ng malakas. At si Thea, na ang mga mata ay muling nagkaroon ng kislap. Ang ngiti nito ay parang sinag ng araw na tumunaw sa yelo sa kanyang puso. Ito ang pamilya na hindi niya alam na hinahanap-hanap pala niya. Sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang desisyon. Ano man ang sikretong itinatago ni Thea, aalamin niya. Tutulungan niya ito. Hindi na niya hahayaang mawala pa ang kapayapaan na ito. Masaya sila sa biyahe pa uwi. Ang tawanan ay umabot hanggang sa paghinto ng sasakyan sa harap ng kanilang gate. Ngunit ang tawanan ay biglang naputol. May isang lalaking nakatayo sa labas ng kanilang gate. Nakasuot ito ng maruming sando at maong. Ang mga braso ay puno ng tattoo. Nakasandal ito sa pader, nagyoyosi, na para bang matagal na itong naghihintay. Nang makita nito ang sasakyan, itinapon nito ang sigarilyo at dahan-dahang lumapit. Nanigas si Rafi sa kanyang upuan nang makita niya ang pagbabago sa mukha ni Thea. Ang lahat ng kulay ay nawala dito. Ang mga mata nito ay nanlaki sa purong takot. Ibinaba ni Rafi ang bintana ng sasakyan. Yes? What do you need? Tanong niya. Ang boses ay malamig at may awtoridad. Hindi siya pinansin ng lalaki. Ang mga mata nito ay nakatutok lang kay Thea sa passenger seat. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Miss Reyes, sabi ng lalaki. Ang boses ay magaspang at puno ng pagbabanta. May utang ka pa sa amin. Ang attached case sa tabi ng kanyang kama ay parang isang itim na ataul. Sa loob nito, naroon ang kalayaan ng kanyang pamilya. Ngunit ito rin ang libingan ng kanyang puso. Pinagmasdan ni Althea ang salapi. Bawat bundle ay isang pako na ibabaon sa ataul na iyon. Ang presyo ng katahimikan ng kanyang pamilya ay ang katahimikan ng kanyang sariling kaligayahan. Pero tapos na siyang mag-isip, nakapagdesisyon na siya. Tama si Beatrice. Isa siyang gulo. At habang nasa tabi siya ni Rafi, mananatili itong magulo. Ang pag-ibig, kung pag-ibig man itong matatawag, ay hindi sapat para ilagay sa panganib ang buhay ng taong nag-iisang nagparamdam sa kanya ng halaga. Humugot siya ng isang malalim na hininga, ipinikit ang mga mata, at sinuot ang maskara ng isang taong wala ng pakialam. Kinailangan niyang gawin ito ng mabilis. Bago pa siya panghinaan ng loob, kumatok siya sa pinto ng study. Pasok! Sabi ng boses ni Rafi mula sa loob. Ang boses na yon, kahit pagod ay nagpapadala pa rin ng kakaibang kilabot sa kanya. Pagpasok niya, nakita niya itong nakaupo sa dilim, isang baso ng alak ang nasa tabi. Naghihintay, umaasa, at iyon ang lalong nagpadurog sa puso niya. Rafi? Sabi niya, sinadyang alisin ang sir
at gamitin ang isang malamig at pamilyar na tono. Tumayo ito, ang mga mata ay puno ng pag-asa. Tia, I'm sorry. Hindi ko dapat sinigawan ka kanina. Huwag kang mag-sorry, putol niya. Dahil hindi ako sorry. Kumunot ang noo nito. Anong ibig mong sabihin? Naglakad siya palapit sa lamesa nito at ipinatong ang attache case doon. Binuksan niya. Ang mga mata ni Rafi ay nanlaki sa pagkamangha. Pagkatapos ay napalitan ng pagkalito. Ano to? Saan galing yan? Isang regalo, sabi ni Thea. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Mula sa isang taong mas kayang ibigay ang kailangan ko kaysa sayo. Nakita niya ang sakit na gumuhit sa mukha ni Rafi. Parang isang mabilis at matalim na saksak. Hindi ako naniniwala. Umiling ito. Hindi ka ganyan. Talaga? Tumawa si Thea, isang tawang walang buhay. Hindi mo pa pala ako kilala. Akala mo ba lahat ng mahihirap, Santa? Akala mo ba sa konting awa at isang halik, makakalimutan ko na ang gutom? Nagkakamali ka. Bawat salita ay parang asido na sinusunog ang sarili niyang lalamunan. Ngunit nagpatuloy siya. Salamat sa tulong. Sabi niya, itinuro ang pera. Pero mas malaki ang tulong na ito. Sapat na para makapagsimula ako. Malayo sa'yo. Malayo sa mga problema mo. Problema? Ang boses ni Rafi ay basag na. Ganyan mo lang ako nakikita? Isang problema? Lumapit ito sa kanya. Hinawakan ng kanyang mga braso. Ang mga mata nito ay nagmamakaawa. Thea, tingnan mo ako. Sabihin mong hindi totoo yan. Sabihin mong pinilit ka lang. Sabihin mo kung sino ang nagbigay niyan at ako ang haharap sa kanila. Ito na ang pinakamahirap na parte. Ang manatiling matigas sa harap ng kanyang kahinaan. Iwinaksin niya ang mga kamay nito. Bakit? Para ano? Para lalo akong maging kawawa sa paningin mo? Sabi niya. Tapos na ang pagpapanggap, Rafi. Ginamit kita. Ginamit ko ang kabaitan mo. At ngayon, may nahanap na akong mas magandang pagkakataon. Ganoon lang yon. Nakita niya ang unti-unting pagguho ng pag-asa sa mga mata nito na parang isang salamin na binasag sa mabagal na paraan. Minahal mo ba ako? Bulong nito, ang huling hibla ng pag-asa. Kahit isang saglit lang, minahal mo ba ako? Iyon. Ang tanong na yon ang halos bumasag sa kanyang maskara. Gusto niyang sumigaw. Oo. Oo, mahal kita. Mahal na mahal. Pero imbes na sumagot, tumalikod siya. Ang kanyang katahimikan ang naging pinakamasakit na sagot. Naglakad siya papalabas ng study, hindi lumilingon. Dahil alam niyang sa oras na lumingon siya, babagsak siya. Pagdating niya sa may pinto, nakita niya si Gelly, nakatayo sa hagdanan. Ang mga matay puno ng luha at pagkalito. Nakita at narinig nito ang lahat. Nag-iwas ng tingin si Thea. Wala na siyang mukhang maihaharap. Kinuha niya ang nag-iisa niyang paper bag sa may sala at naglakad patungo sa pinto. Bago niya ito pihitin, hindi niya napigilang sumulyap sa huling pagkakataon sa loob ng study. Doon, nakita niya si Rafi. Nakatalikod ito, ngunit ang mga balikat nito ay gumuho. Dahan-dahan itong napaupo sa sahig, sinasabunutan ng sariling buhok, isang taong nawalan ng lahat. Isinara ni Thea ang pinto, at kasabay noon, isinara na rin niya ang pinto ng kanyang puso. Naglakad siya palayo sa mansyon, palayo sa tanging tahanan na naramdaman niya, dala-dala ang bayad para sa kanyang pag-ibig. Ang mga araw na sumunod ay isang malabong panaginip para kay Rafael De Leon. Pumapasok siya sa opisina, ngunit hindi niya nakikita ang mga numero sa report. Umuuwi siya sa mansyon, ngunit hindi niya nararamdaman na ito'y isang tahanan. Ang bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya kay Thea. Ang hardin, kung saan sila naghalikan. Ang kusina, kung saan ito nagbalat ng mangga. Ang study,
kung saan dinurog nito ang kanyang puso. Ang sakit ay isang pisikal na bagay. Isang bigat sa kanyang dibdib na hindi nawawala kahit sa pagtulog. Kuya. Isang gabi, habang nakatitig lang siya sa baso ng alak, nilapitan siya ni Gelly. Sa loob ng ilang araw, ito ang unang beses na kinausap siya nito nang hindi galit. Hindi ako naniniwala sa kanya, sabi ni Jelly. Umupo sa tabi niya. Hindi umimik si Rafi. Nakita ko siya, kuya. Patuloy ni Gelly. Nakita ko ang mga mata niya bago siya umalis. Hindi iyon mata ng isang taong masaya dahil nagkapera. Iyon ay mata ng isang taong namamatay sa loob. Ang mga salita ni Gelly ay parang isang maliit na kandila na sinindihan sa gitna ng madilim na kwarto. Hindi niya pinansin. Ayaw niyang umasa. Masakit umasa. Kuya, isipin mo, sabi ulit ni Gelly. Kung pera lang ang habol niya, bakit niya tinanggihan ang tulong mo noong una? Bakit siya nagalit nang gusto mong bayaran ang utang niya? Hindi ba dapat ay mas natuwa pa siya? Tumagos iyon. Ang tanong ni Gelly ay isang susi na dahan-dahang nagbukas sa isang nakakandadong pinto sa isip ni Rafi. Oo nga. Bakit? Ang lahat ng sinabi ni Thea nung gabing iyon, na ginamit lang siya nito, na pera ang habol nito, lahat ay salungat sa lahat ng ginawa at ipinakita nito sa mga araw na nakasama niya ito. Isang butil ng pagdududa ang nagsimulang tumubo sa kanyang wasak na puso. Isang pagdududa na nag-alab at naging determinasyon. Kinabukasan, ibang Rafael de Leon ang pumasok sa opisina. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig at mapanuring focus. Ang una niyang ginawa ay tawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa pamilya Reyes, utos niya. Lahat ng utang, lahat ng pinagkakautangan, at alamin mo kung sino ang nag-utos sa sunog sa tinitirhan nilang boarding house. Pagkatapos, ipinatawag niya ang kanyang sekretarya. I-check mo lahat ng financial transactions ni Beatriz Villarreal sa nakalipas na 2 linggo. Any large withdrawals, anything unusual. Habang naghihintay ng resulta, ang bawat minuto ay parang 1 oras. Ngunit pagsapit ng hapon, nagsimulang dumating ang mga piraso ng puzzle. Unang tumawag ang investigator. Sir Rafi, nakumpirma po. Arson. Sinadya ang sunog. Ang nag-utos ay ang grupo ng Bombay na pinagkakautangan ng mga Reyes. Paraan daw po nila yon para takutin ang mga hindi nagbabayad. Nanlamig si Rafi. So hindi aksidente. Tinakot nila si Thea. Ilang minuto pa, pumasok ang kanyang sekretarya. Namumutla. Sir, sabi nito, nanginginig ang boses. May malaking cash withdrawal si Ma'am Beatriz. 3 araw na po ang nakalipas. From her personal account. Halos kapareho po ng halaga ng utang ng pamilya. Reyes. Ang 2 impormasyon ay parang 2 kidlat na sabay na tumama. Ang sunog, ang pera, ang pag-alis ni Thea. Biglang nagliwanag ang lahat. Isang madilim at masalimuot na larawan ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi nagtagal. Isang emergency board meeting ang ipinatawag. Naroon ang lahat ng board members, kasama na ang ama ni Rafi. At naroon din si Beatriz, nakangiti, walang kamalay-malay. Sa gitna ng meeting, tumayo si Rafi. Bago tayo magpatuloy, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. May gusto lang akong linawin. Lumingon siya kay Beatriz. Beatriz, may gusto ka bang sabihin tungkol sa pamilya Reyes? Nawala ang ngiti ni Beatriz. I don't know what you're talking about. Ngumiti si Rafi, isang nangiting nakakakilabot. Talaga? Dahil may hawak akong bank statement dito na nagsasabing nag-withdraw ka ng 5 milyong piso? Cash. Noong araw na umalis si Althea sa bahay ko.
At may hawak din akong report mula sa arson investigator na nagsasabing may connection ka sa grupong nagsunog sa tinitirhan niya. Namutla si Beatrice. Ang buong board ay napatingin sa kanya. "That's a lie!" Sigaw ni Beatrice. "Then prove it!" Hamon ni Rafi. Dahil sa mga oras na ito, papunta na ang mga pulis sa opisina mo para imbestigahan ka for arson, blackmail, and extortion. Tumayo ang ama ni Rafi, galit na galit. "Rafael, what is the meaning of this?" Hindi niya pinansin ang kanyang ama. Ang mga mata niya ay nakatutok lang kay Beatrice na ngayon ay nanginginig na sa takot. "Ginamit mo ang desperasyon ng isang tao para sa sarili mong interes." Sabi ni Rafi, ang bawat salita ay parang isang paghatol. "Sinira mo hindi lang ang buhay niya, kundi pati ang sa akin. At para doon, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat." At tungkol sa partnership ng De Leon Corp at Villarreal Holdings, dagdag niya, tinitingnan ng buong board. "As of this moment, it is officially terminated." Tumalikod siya at naglakad palabas ng boardroom. Nag-iwan ng kaguluhan, kahihiyan, at isang wasak na kasunduan. Hindi na mahalaga sa kanya ang negosyo. Paglabas niya, naghihintay na ang kanyang investigator, may hawak na isang sobre. "Nahanap na po namin siya, sir," sabi nito. Binuksan ni Rafi ang sobre. Isang address. Sa isang malayong probinsya sa timog. Hawak ang papel. Halos takbuhin ni Rafi ang daan palabas ng building. Hindi na siya nagsayang ng oras. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito. Isa lang ang nasa isip niya. "Tia, papunta na ako." POV, Althea Thea Reyes. Ang buhay sa probinsya ay simple, tahimik, at walang laman. Nagtrabaho si Althea bilang serbidora sa isang maliit na karinderya sa tabi ng dagat. Ang sahod ay sapat lang para sa kanya at sa maliit na kwartong inuupahan niya. Ang malaking pera mula kay Beatrice ay naibayad na niya lahat sa utang. Malaya na ang pamilya niya. Dapat ay masaya siya. Pero bawat umaga, paggising niya, may kulang. Bawat gabi, bago siya matulog, may bigat. Ang mukha ni Rafi, ang galit, ang sakit, ang pagkabigo sa mga mata nito, ay isang multo na hindi siya tinatantanan. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng mesa, may isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng karinderya. Nabitawan ni Thea ang basahan. Bumukas ang pinto ng sasakyan. At mula doon, bumaba siya. Si Rafael De Leon. Nakasimpleng polo shirt at pantalon lang ito. Hindi na nakasuot ng mamahaling Amerikana. Ang buhok ay medyo magulo, na para bang galing sa isang mahabang biyahe. Ngunit ang mga mata nito ay nakatutok lang sa kanya. Nanigas si Thea sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Naglakad ito palapit, bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Huminto ito sa harap ng kanyang mesa. "Thea," sabi nito, ang boses puno ng pagod at isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Anong ginagawa niyo dito, sir?" Nanginginig niyang tanong. "Sinabi ko na sa'yo," sabi ni Rafi. Isang maliit ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "It's Rafi." Hindi alam ni Thea ang gagawin. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang magtago. Ngunit ang mga paa niya ay tila nakapako sa sahig. "Nalaman ko na ang lahat," sabi ni Rafi. "Ang tungkol kay Beatrice, ang pera, ang pananakot, lahat." Napayuko si Thea. Kahihiyan. Yun na naman. "Patawarin mo ako, Thea." Nag-angat siya ng tingin, hindi makapaniwala sa narinig. "Pipatawad? Para saan?" "Dahil hindi kita pinakinggan," sabi ni Rafi. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. "Hindi ko naintindihan ang pride mo, ang takot mo, ang pagmamahal mo sa pamilya mo.
Ang tanging nakita ko lang ay ang sarili kong sakit. Patawarin mo ako dahil mas pinaniwalaan ko ang mga salita mo kaysa sa ipinaparamdam ng puso mo. Ang mga luha na matagal nang natuyo ay muling nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ako humihingi ng pera, Thea. Patuloy ni Rafi. Hindi rin ako nandito para sabihing babayaran ko ang lahat para sa'yo. Nandito ako dahil kailangan kita. Humakbang ito palapit. Hindi bilang isang taong kailangang iligtas, kundi bilang isang kasama, isang partner, isang kapayapaan. Dahil ang totoo, Thea, mas magulo ang buhay ko ngayong wala ka. Ang mga pader na itinayo ni Thea sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Rafi? Yun lang ang nasabi niya bago tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Niyakap siya ni Rafi. Isang yakap na mahigpit, puno ng pangungulila, puno ng pangako. Sa bisig nito, sa wakas, naramdaman niyang muli na siya'y nasa tahanan. POV, Rafael Rafi de Leon ilang buwan ang lumipas. Nakatayo si Rafi sa harap ng isang bagong pinturang gusali. Sa itaas nito ay may isang karatulang nakasulat, Silong Angela, a Center for Young Mothers. Sa tabi niya, nakatayo si Gelly, masayang masaya. Ang tiyan ay malaki na at malapit ng manganak. Sa kabilang tabi naman niya, si Thea. Hawak niya ang kamay nito. Mahigpit. Handa na ba kayo? Tanong ng event organizer. Tumango silang tatlo. Sabay-sabay nilang ginupit ang pulang ribon. Palakpakan. Ito ang simula. Mula sa sakit na pinagdaanan ni Gelly, gumawa sila ng isang bagay na makakatulong sa iba. Pagkatapos ng seremonya, habang abala ang mga bisita, hinila ni Rafi si Thea sa isang tahimik na sulok. May isa pa akong business proposal para sa'yo, sabi niya. Kumunot ang noo ni Thea. Ano yon? Imbes na sing-sing, isang folder ang kinuha ni Rafi mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito. Sa loob, may mga sketch ng isang simpleng bahay sa probinsya. May mga larawan ng mga batang naglalaro at isang dokumentong may pangalan nilang dalawa. Lifetime partnership, sabi ni Rafi. Ang mga mata ay seryoso, ngunit puno ng pagmamahal. Walang interes. Ang tanging puhunan lang ay pag-ibig, pag-unawa, at pangakong hindi na bibitaw kahit gaano pa kahirap. Tumingin si Thea sa kanya. Ang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Miss Althea Reyes, sabi ni Rafi lumuhod sa isang tuhod. Will you be my partner? For life? Tumango si Thea. Hindi na makapagsalita. Niyakap niya si Rafi ng mahigpit. Oo, bulong niya. Oo, Rafi. Yes. Habang magkayakap sila, dahan-dahang inilagay ni Thea ang kamay ni Rafi sa kanyang tiyan. Naramdaman ni Rafi ang isang maliit, ngunit siguradong pagtibok. Napatingin siya kay Thea, ang mga matay ng lalaki sa pagtataka at hindi maipaliwanag na saya. Ngumiti si Thea. Isang ngangiting nagsasabi ng lahat. Natawa si Rafi, isang tawang malakas at puno ng purong kaligayahan. Niyakap niya muli si Thea. Mas mahigpit pa kaysa kanina. Ang kanilang kwento ay nagsimula sa isang resibo ng kahihiyan at isang liyab ng desperasyon. Ngunit ngayon, sa kanilang harapan, isang bagong kabanata ang magsisimula. Isang kabanata na isusulat hindi ng tadhana, kundi ng kanilang pinagsamang lakas, pag-asa at isang pag-ibig na natagpuan ang tunay nitong halaga. At dito nagtatapos ang kwento ni na Rafael at Althea. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, na nag-abang, at naglakbay kasama ang ating mga bida mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat. Ang inyong pakikinig ang nagbibigay buhay sa bawat salitang aking isinusulat. Habang binubuo ko ang kwento ni na Rafi at Thea, para na rin silang naging mga totoong tao sa aking isipan at puso. Kasabay ninyo akong kinilig sa kanilang mga tagpuan
nasaktan sa kanilang mga pagsubok at muling nabuhayan ng loob sa kanilang pagbangon. Ang kanilang istorya ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay. Ito ay matatagpuan sa pag-unawa, sa pagtanggap, at sa kakayahang maging kanlungan para sa isa't isa sa gitna ng pinakamalakas na unos. Ito ay isang paalala na ang bawat isa sa atin, gaano man kabigat ang pinapasan, ay may karapatang umibig at mahalin ng buo at tapat. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Alin ang paborito ninyong eksena? Anong aral o linya ang tumatak sa inyong puso? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat komento ninyo ay mahalaga at nagsisilbing inspirasyon para sa akin. Muli, maraming salamat sa inyong oras at sa inyong mga puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at buhay.